Samantala, wala pa man sa bansa todo handa na mga otoridad para sa bagyong papangalan ng Pablo. Posible raw kasing mas malakas at mas malaki pa ito kaysa sa bagyong Sendong na nanalasa Disyembre noong isang taon. Balitang hatid ni Claire Delfin. Deadliest tropical storm sa Pilipinas sa nakalipas na 12 taon. Ito ang bansag sa bagyong Sendong nang manalasa ito sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas. Disyembre noong nakarang taon. Mahigit 1,000 tao ang nasawi sa flash floods, karamihan sa mga lungsod ng Iligan at Cagayan de Oro. Sa pagsisimula ngayon ng Disyembre, pinangangambahang singtindi o di kaya'y mas malakas pa raw kay Sendong ang papasok na bagyong Pablo na may international name na BOFA. Batay sa datos mula sa iba't ibang International Weather Agency, aabot daw ng 195 kilometers per hour ang lakas ng hangin ni Pablo. Katumbas ito ng signal number 3. Si Sendong noon, tropical storm lang na may lakas na 95 kilometers per hour. Mas malakas na, mas malaki pa. 550 kilometers ang diameter ng bagyong Pablo, 400 kilometers ang bagyong Sendong. Ibig sabihin, mas malawak ang lugar na dadaanan at maaapektuhan ng bagong bagyo. Ang dala nitong ulan, mas marami rin. 250 millimeters per hour ang tinatayang ibubuhos ng bagyong Pablo. Si Sendong, 200 millimeters. Mas mabagal din ang paparating na bagyo, kaya posible pa umanong lumakas habang tumatawid ng karagatan. Tanggapin natin maapektuhan, kailangan mabilis ang takbo. Oo. Kailangan mabilis ang pagkilos niya. Ang di maganda, pag mabagal pagkilos niya, lalong matagal na maapektuhan ng area. Oo. Pero kung magiging mapaminsala ito tulad ng Sendong, hindi pa masasabi sa ngayon. Maraming factors na papasok dyan. Anong klaseng lupa yung tatamaan niya. Kasi remember, Sendong, ang tinamaan niya yung bundok, tapos tumakbo. It eroded yung mountainside. So, depende yan. Pero anuman ang dalang epekto ni Pablo, naghahanda na ang NDRRMC. Nasa blue alert na ngayon ang konseho. Ibig sabihin, kalahati ng pwersa ng gobyerno naka-standby na. Sa sandaling pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, agad itong itataas sa red o full alert. Kaya ngayon pa lang, mahigpit na ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa barangay level. Alam mo na nasa gilid ka ng ilog? Anong gagawin mo? Huwag mo na hintayin yung gobyerno. Umalis ka na dyan. Pumunta ka na doon sa evacuation center. Claire Delfin, GMA News.